A greatly loved writer, screenwriter, mentor, friend at inspirasyon sa napakaraming henerasyon nating mga artista. Sir Ricky Lee. Eto, magandang hapon po ulit. Hello everyone and welcome sa halos yearly, no? Totoo yan. Na book launch ng ating national artist for film and broadcast arts. Oo, grabe talaga. Totoo naman, totoo naman yan. Yes. Pero ano kaya talagang secret ni Sir Ricky? Naku, alam mo, hindi ko alam. Alam mo, yung secret naman ni Sir Ricky Lee, actually, hindi naman siya well-kept secret. Okay, handa na ba kayo kung anong secret ni Sir Ricky? Secret? Okay, any guesses? Ang secret lang naman ni Sir Ricky ay sipag, sipag, at sipag. Alam niyo ba? Alam mo, tama yan. Kasi last year, he launched 2 books. Kabilang sa mga nawawala and his 5th novel, Kalahating Bahaghari. At ngayon, launching 2 books na naman. Grabe yes. naman. Not just one, talaga yan. Not just one, but two. Who does that? I know. I mean, who does that? I mean, grabe naman po. Yes. So tama ka, sipag talaga yung sipag at sipag niya. And alam niyo po ba na si Sir Ricky, every day he wakes up at before 4 a.m., goes to his computer and writes for hours. And then throughout the day, may meetings siya, may speaking engagements, events he attends in support of the industry, and then he watches plays, movies, concerts, at may day job pa siya. Oo, as creative consultant sa GMA. Binabasa ko pa lang doon, napapagod na ako, actually. But that means more meetings and scripts to read. In between all of these, he writes some more. Pagkagising niya, he will write some more. Then he writes again some more before he goes to sleep. Grabe naman ang schedule, Sir Ricky. No? Energy kung energy. Hindi lang pala si Gary V ang pure energy. Hindi pala si Sir Ricky. Yes, actually, pinag-uusapan na yun kung sino ba talaga. So, yung Mr. Pure Energy right now, it's still debatable. Oo, kasi talagang nandun si Sir Ricky din. Dahil, sabi niya lagi, hindi siya mapakali. Marami siya kasing sinusulat ng sabay-sabay. Minsan 3, minsan 4. Maglo-launch nga siya ng 2 libro ano ba naman yun? 2 lang naman. At kaya naman today, meron tayong, as I said, 2 bagong libro from Sir Ricky. Yes, ang unang-una, Agaw Tingin, koleksyon ng non-fiction works ni Sir Ricky written through the years na na-publish sa iba't ibang publications. Ang Agaw Tingin, which features photographs by Richard Gomez and Miss Chanda Romero, who is here with us. And is published by UP Press. Yes, at ang ikalawang libro naman po ay ang 6th novel ni Sir Ricky na may title na Pinilakang Tabi. Tungkol ito sa ilang mga taong ang buhay mula noong 1970s hanggang 2016 ay naaapektuhan ng pelikula. Ang ganda naman ng title, no? Pinilakang Tabi. Parang may sense of nostalgia. Yes. Yung mga Gen Z readers kaya ni Sir Ricky, alam kaya kung ano ibig sabihin ng pinilakang tabing? Alam niyo po, Miss Jackie, yes, as a Gen Z po, as a representative of the Gen Zs, hindi po namin alam. So please. Ay, ganon. Eh, dun naman sa mga kahenerasyon ko, alam namin kung anong ibig sabihin ng pinilakang tabing. Pero para sa'yo, dahil hindi mo alam, ang ibig sabihin ng pinilakang tabing ay silver screen. Oh my God, yun pala yun. Yes. Okay, so mga ka-Gen Z okay. Pag tinanong kayo kung anong pinilakang tabing, ang isasagot nyo ay silver screen. You know, you learn every day. You learn something new every day. Ayan, and surely, kahit wala masyadong naniniwala na Gen Z ako, at surely you will find out much more than what the title simply means sa ating programa ngayon. And before we continue nga pala, ang dami na naming daldal ngayon. Bago tayo magsimula, magpapakilala po muna kami. Ako po si Fee Palmos, isa po akong theater actor na gaganap, thank you so much, nagaganap bilang AJ sa stage adaptation ng unang nobela ni Sir Ricky, ang Para Kay D. Alam niyo po, hindi lang po si Sir Ricky ang busy, pati po yung mga obra niya, busy din. Kasi tonight, mag-o-open po ang Para Kay D at the Arete Doreen Black Box Theater mamayang gabi. Panoorin natin yan. At ako naman
po si Jackie Lu Blanco, artista sa Entablado. Nicolas, Sobra kong kilig dun sa artista sa Entablado. ako rin, mas kilig ako doon. Yes! And I'm very happy to be part of this event. Maraming salamat po, Sir Ricky. At ako'y inanyayahan niyo to be part of this event. At sana naman, makukuha din ako ng obra ni Sir Ricky. Sana. Ay, naku. Oo, nasa bucket list ko yan. Nako, sure na yan. Sure na yan. Oo, kasi nga sabi ni Sir Ricky, isa ka raw sa mga pinakamahuhusay na artista. Aabangan niyang makatrabaho kasi matagal ka nilang hinahangaan. Naku, ko talaga yan. Naku, thank you. Sana soon. Yes, very, very soon. And, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Diyos ko, parang hindi naman kayo handa. Ang tahimik niyo, parang hindi kayo handa. Tara na, Miss Jackie, hindi sila handa. Handa na ba kayo? And to start our program, we welcome the publisher of Agaw Tingin from UP Press, Mr. Galileo Zafra. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami sa UP Press ay bumabati kay Sir Ricky Lee, pambansang alagad ng sining sa pelikula at broadcast arts, sa paglulunsad ng aklat na Agaw Tingin, koleksyon ng non-fiction ni Ricky Lee. Napakarami ng nalimbag na libro ni Sir Ricky, pero ito ang kauna-unahan sa UP Press. Ang mga sanaysay sa koleksyong ito ay sinulat noong 1976 hanggang 2009. Ang iba ay nalathala na sa magazine at dyaryo, ang ilan ay di pa nalalathala. Ang forma ng mga sulatin ay tatawaging creative non-fiction noon na lang 1997. Pero 1970s pa lang ay na-develop na ni Sir Ricky ang genre na ito sa kanyang mga obra. Ibinabaling ng mga sanaysay ang tingin nating mamabasa sa mga tao, lugar at karanasang ayon kay Sir Ricky ay ayaw nating tignan o kaya'y natitignan lagi pero hindi nakikita. Ipinakilala sa atin ng mga batang lansangan sa iba't ibang parte ng Maynila, mga manghuhula, nagtitinda ng halamang gamot, bold dancers sa Gila Theater, anak ng magsasakang nabaril sa rally, pati na ang mga taga-industriya ng pelikula. Bukod sa mga direktor at artista ay mga karaniwang manggagawa sa pelikula tulad ng utility, legman, crew at lagarista. Mas titingkad ang kabuluhan ng mga sanaysay ni Sir Ricky, lalo na iyong nasulat noong 1970s hanggang mga unang taon ng 1980s, kapag inalalang panahon iyon ng batas militar. Sa larangan ng sining at kultura, hinikayat at sinoportahan noon ang paglikang umaayon sa the good, the true, and the beautiful. Taliwas dito, inilantad sa mga sanaysay ang talamak na kahirapan at ang dahas ng danas ng karalitaan. Maituturing kung gayon ang mga non-fiction ni Sir Ricky bilang kontra-negatibong nakikipagtunggali sa dominanteng negatibo ng nasa kapangyarihan. Pangunahing ginamit ni Sir Ricky sa kanyang non-fiction ang interview format o pakikipanayam. Hindi ito ang interview na alam nating ginagawa sa academe para mag-data gathering. Hindi rin ito ang interview na nagpapanggap na inspiring. Ginamit niya ang mga pamamaraang nakaugat sa kulturang Pinoy, ang pagtatanong-tanong, pagdalaw-dalaw, pagmamasid, pakikibagay, pakikipagpalagayang loob, hanggang sa pakikiisa at pakikisangkot. Sa pamamagitan nito, napalitaw ni Sir Ricky ang tinig, danas, saloobin, pananaw at pangarap ng mga nasa laylayan ng lipunan. Ang kanyang pag-uulat ay matapat, may simpatya at malasakit. Mahalaga rin sa palagi ko ang koleksyon sa pagpapamalas ng talab ng non-fiction bilang paraan ng pagdokumento ng katotohanan sa lipunan. Mabisa niyang napagsanib ang katangian ng reportage at pagkukwento para lalong lumalim ang ating pag-unawa sa karanasan ng mga karaniwang tao
sa kontekstong kanilang ginagalawan at sa mga isyong panlipunang kanilang kinasasangkutan. Maraming salamat muli, Sir Ricky, sa librong ito at sa marami pang akda mo sa mga obra mo sa telebisyon at pelikula. Pinakita mo sa amin na marami pang katotohanan sa lipunan ang dapat naming balingan ng pansin at tingin. Sa pamamagitan ng mga akda mo, unti-unti sana na kaming matutong tumitig at sumuri. Naway sa pamamagitan din nito, maaari tayong tumanaw sa isang bukas na mas makatarungan sa lahat. Sa pagtatapos, nais kong pasalamatan ang ilan sa mga taong tumulong para mabuo ang uklat na ito hanggang sa paglulunsad nito ngayong hapon. Pasasalamat unang-una na kay Dr. Nicanor Chongson. Nandito po siya. Ang sumulat ng intro, ng introduction para sa aklat na Agaw Tingin. Kay Noel Ferrer na nangulit kay Sir Ricky na magsulat ng manuscript. Kay Adele Abigonda na nagtunay sa amin kay Sir Ricky sa buong proseso ng book development. Kay Tom Estrera, ang ating book at cover designer. At sa mga kasama natin sa editorial at marketing at admin sections ng UP Press, sa GMA Public Affairs at MMFF para sa dokumentasyon nitong paglulunsad at sa mga special na panauhin natin ngayong hapon na lalong magbibigay buhay sa mga akda. At sa lahat ng nakiisa sa selebrasyon ito, maraming salamat po. Marami pong salamat, Ginoong Galileo Zafra. Sa nobelang Pinilakang Tabing, isang film student si Jennifer na gumagawa ng short film tungkol sa iba't ibang pag-iyak sa pelikulang Pilipino. Ang mga babasa ng excerpt ay isa sa mga iniidolo nating artista mula noon hanggang ngayon. Artista na rin siya sa entablado at pinupuri ng mga taong kanyang pagganap sa walang aray ng PETA na kasalukuyan pong itinatanghal hanggang ngayon. Nakatrabaho na rin po siya ni Sir Ricky sa mga pelikulang Loves Kita, Okay Lang, at Hey Babe. Mga kaibigan, binibining Jolina Magdangan. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's an honor po to be here and magbasa para po kay Sir Ricky at sa lahat po. Pasensya na po na paghalataan ng edad. I'm sure po habang binabasa ko ito, may isip po kayong artista or sa mga napanood yung pelikula kung ano man to. At ito po ay iba't ibang pag-iyak excerpt. Docufiction with animation ang short film na balak gawin ni Jennifer. Para ito sa kanyang klase. Gusto niyang ipakita na ang pag-iyak at pagdadalamhati ng mga karakter sa mga pelikulang Pilipino ay may koneksyon sa socio-political conditions ng isang underdeveloped na bansang kagaya ng Pilipinas. It is a reflection of our national pain. Paraan ba natin ito ng pag-survive? Anong kinalaman nito sa ating kolonyal na kasaysayan? Bakit mas maraming babaeng karakter ang umiiyak kesa sa lalaki? Ang isang bansa bang hindi na umiiyak ang mga pelikula ay nakalaya na? Magbabago ba ang Marosa kung sa ending ay hindi umiyak si Jacqueline Jose? Magiging totoo ba ang himala sa himala kung noong prosesyon ng mga patay, ang pag-iyak ni Nora Honor ay nagsimula sa dalawang mata sa halip na sa kaliwa lang? Iba't iba ang pag-iyak sa pelikulang Pilipino. May umiiyak bilang pagsuko at meron ding bilang protesta. May nawala ng pag-asa at meron namang umaasa pa rin. May higbi, may ngoy-ngoy.
May hagulgol, may atungal, nagwowoling sa dingding o kaya'y nakalupasay sa sahig. May umiiyak na nanginginig ang mga labi at may umiiyak na akala mo'y nakatawa. May sa ending lang, para daw artistic ang dating. Wala naman, may wala kang makikitang luha, sa loob lang ang iyak. May mga artistang parang gripo kung lumuha. May mga hindi talaga makaiyak. Umiyak na ang lahat sa set sa tagal ng pag-iintay, ay di pa rin makaiyak ang aktor. Ang long take ay naging sobrang long take dahil ayaw mag-cut ng direktor. Kaya eventually, ay gumamit na lang ng Vicks o eye drops. Nakaiyak ang aktor at nagpalakpakan ang lahat. Minsan daw ay may batang aktor na hindi makaiyak. Sinabihan ni Lino Broca, pag uwi mo, patay na ang nanay mo. Parang ulang tumulo ang mga luha ng bata, may kasama pang uhog. Sa kanyang research, ay may nabubuo ng konklusyon si Jennifer. Sa isang mahirap na bansang tulad ng Pilipinas, ang pag-iyak ay isang anyo ng protesta. Pagtutol sa mapaniil at makatarungang kalayaan o kalagayan. May initial list na siya ng mga eksenang gagamitin niya. Ito ang film clips ng mga eksenang yon. Hindi po okay nag-fix. Salamat po. Habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ko ng malaking pera dito. Ako at ang lahat ng kapatid ko rito ay tao rin naman. Marunong din naman akong tumawa. Marunong din ako umiyak.
maraming salamat po, Miss Jolina Magdangal. Walang kupas. Ang galing ng isang Jolina Magdangal. My God, hindi lang yung Pinilakang Tabi yung nostalgic. Ang nostalgic din ng Jolina Magdangal. Yung linya na yun, ano? Yung linya na yun. At kinilig siya nung napanood niya. Oh my God. At lahat tayo kinilig. Ayan. And I agree, bahagi po ng ating soul. As a people, ay defined by the tears we have shed. Ayan. And to give us a glimpse of the different... yes po. Sorry. Yes, gusto po namin pasalamatan ang gumawa po ng video na inyong nakita is a short filmmaker himself, ang assistant po ni Sir Ricky. Maraming salamat, Adele Abrigonda, sa napakagandang film clip. Ayan. Alam mo, parang feeling ko may kulang doon eh. May kulang doon. Gusto ko yung yung iyak ni Miss yung iyak nyo po. Sa Hintayin Kita sa Langit. Oo, as idol. Pero the video that you've seen hanggang 2016 lang po yun. Yun lang po ang mga kasama sa clip. At siguro sa mga susunod na nobela ni Sir Ricky, may-extend pa at may-extend ang mga film clip na yan. Dadami pa ng dadami yung klase ng pag-iyak, no? Baka may maidagdag pa din. Yes, baka meron baka Miss Jackie, meron kang ma-discover na klase ng pag-iyak. True, oo. Tignan natin. Sa lahat ng nangyayari sa bayan natin, baka may ma-discover tayong way ng pag-iyak. Hindi natin alam. Oo. Yes. Pero ang ganda talaga tignan, ng iba't ibang uri ng pag-iyak at napakahusay ng ating mga artistang Pinoy. That's very true. Ayan. So si Miss Jolina po ay isa lamang sa mga magbabasa ngayong hapon na ito. Excited na ba tayong tawagin? Oo, ang ating mga readers. Okay, Yes. uunahin natin. Binibining Agot Isidro. Kailin Alcantara. Shai Conasher. Luis Alandi. Miss Meryl Soriano. Michael V. Ginoong Jericho Rosales. At binibining Judy Ann Santos. Grabe naman ang ating mga readers. Talaga namang punong-puno, kumbaga. Basta ako kinikilabutan lang ako. Grabe, di ba? As in, parang nakakakilig. Kinikilig ba kayo? Nakakakilig, di ba? At nangyayari lamang po ang mga pangyayaring ito dahil kay Sir Ricky. Yes, all for the love of. Yes, ating for national Sir artist. Ricky. Ayan. Okay, so simulan na natin. Muli, ang susunod nating reader ay gumanap sa mga pelikulang Pangako ng Kahapon at Ipaglaban Mo the Movie na parehong isinulat ng ating national artist. Isa rin siyang mahusay na artista sa entablado at isa siya sa mga pangunahing tauhan sa dulang Dagitab na kasalukuyang may rerun sa Ateneo. Isa siyang workshopper at kaibigan ng ating national artist. She will read an excerpt from Pinilakang Tabi, the part where all the censored portions, meaningless footages cut by the censors, are spliced together, take on a life of its own, and make a stand. It may sound complicated, but it's really not. Bago ko po tawagin, trigger warning, meron po tayong maririnig at mapapanood na mga eksenang baka po para sa ibang mga tao ay triggering. So, paalala lamang po. Ayan. Ladies and gentlemen, pakinggan po natin si Miss Agot Isidro. Magandang hapon sa inyong lahat at masaya kaming nandito para kay Sir. At I'm sure masayang-masaya si Sir dahil sa suporta na binigay niyo sa kanya ngayong hapon. Para sa mga may supling, cover ears lang. Okay. Ang mga pinutol from Pinilakang Tabi.
Ang mga pinutol ng censors mula sa mga pelikula ay hindi kailanman nawala. Bumuo ang mga ito ng isang lihim na komunidad sa tabi ng LVN Studios, kung saan madalas ginagawa ang post-production, maski na ng mga pelikulang gawa ng ibang kumpanya. Sa loob ng maraming taon, mula kina Presidente Laurel hanggang kay Presidente Duterte, nandun lang sila, walang nakakaalam. Ang iba sa kanila ay paulit-ulit lang na nagsasabi ng utang ina, uke, tite. Dahil yun ang mga salitang pinatanggal sa kanila. Ang iba'y may hawak na tinigpas na ulo o kaya'y binaling binti. Ang ilan ay nakahubo na parang nakikipagtalik, humahalingheng. Ang isa'y tinutorture. At kung minsan, ang iba sa kanila'y sumisigaw ng paghihimagsik na pangangailangang putulin na sa wakas ang pang-aapi ng tao sa kapwa-tao. Sa ganito nagdaan ang malulungkot na mga taon, kaya nagsimula silang maligalig. Dahil ang pinakamasakit ay yung makalimutan ka. Na nagpapatuloy pala ang mundo, maski wala ka. Kaya lumabas sila at nagsimulang makihalubilo sa mga tao sa kalsada, sa may bahay-bahay. At noon nila nakita na ganun din sa labas, binubura din, tinatanggal at pinagbabawal din ang mga inaakalang hindi ka nais-nais. At ang mas masaklap, tinanggap na ito ng marami na para bang natural lang ang pagbura. Kaya pumasok sila sa loob ng mga sinihan at ginawa nila ang matagal na nilang gustong gawin. Ibinalit nila ang mga sarili nila sa mga pelikula. Sa mga sinihan sa buong bansa, sabay-sabay silang sumingit sa mga eksenang napapanood sa screen. May hawak na placard o kaya'y pugot na ulo o pinutol na ari. Sumisigaw ng utang ina o kaya'y yariin mo ako o makibaka. Magpapana sana ang kamera sa alon na humahampas sa batuhan. Pero biglang sumingit ang dalawang hubong nagtatalik. Nakita ng mga tao ang pagtigpas ng karakter ni Philip Salvador sa ulo ng kanyang ama na ginampanan ni Vic Silayan sa karnal ni Marilu Diaz-Abaya. Gumulong ang ulo sa lupa. Nasaksihan nila ang pag-torture kay Moises Padilla ng mga tauhan ng kalabang politiko sa The Moises Padilla Story ni Jerry De Leon. At nasabi ni Sandy Andulong sa mural ang utang ina na ilang beses na blinip ng censors. Utang ina. Utang ina. Utang ina. Utang ina. Dahil 4 na beses itong tinanggal sa pelikula. Nilantad ng mga babae ang kanilang hubad na mga katawan sa isla ni Celso Ad Castillo. Nagrally ang mga sakada sa sakada ni Ben Cervantes. Napunood nila ang Ora Pro Nobis ni Lino Broca. Nalantad ang totoong Maynila sa Manila by Night ni Ishmael Bernal. Pinakita kung ano ang ginagawa ng mga torero sa live show ni Joey Javier Reyes. Mga hindot kayo, sigaw ng mga magsasaka sa mga sundalo. Ginawa nilang pelikula ng pakikibaka ang mga action movie. Makibaka! Huwag matakot! Sigaw ng pinutol na ari. Napuno ang kalangitan ng mga graffiti ng paghihibagsik. Parang silang mga inang sa wakas ay nahanap ang nawawalang anak. Ipinilit nilang makita at marinig sila. Hindi kami mga tauhan lang. Mga alaala kami. Mga boses kaming nawala. Kasaysayang ipinagkait. Binubuo namin muli.
ang aming mga kwento. Maraming salamat po, Miss Agot Isidro. Met Jacqueline Jose when they did White Slavery, directed by Lino Broca. Immediately after, they again worked together in Private Show, and soon they were friends. Maraming pelikula silang pinagsamahan bilang writer at artista. Sir Ricky wrote 3 articles on Miss Jacqueline Jose. The first, early in her career, and the second and third one, many years later, when Jane, as Jacqueline is known to friends, had established herself as a premier actress long before she won at Cannes. To read an excerpt from that first article is a very promising young actress from GMA. Ladies and gentlemen, please welcome Kailin Alcantara. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang karangalan po na basahin ito sa Ricky. Jacqueline Jose, from Agaw Tingin. Ang problema niya ay hindi ang acting niya, kundi ang pagbuntas sa langit. Naglalaban isip ko ang pagbobold. Sabi ko kasi, naku, magugunaw na ang mundo. Kailangan matapos ng pagbobold ko. 87 na lang? Ayoko nang umabot sa 1990. Bakit niya naisip ang paggunaw ng mundo? Ewan ko. Masyado akong ganun Palagi ako nag-iisip tungkol sa Diyos. Kung saan ako pupulutin pagkatapos. Sa impyerno ba? Kasi ayon sa Biblia, bawal maglabas ng kalaswaan, di ba? Iyon na lang siguro isa sa mga kasalanan kong mortal. Iniisip ko, trabaho kasi. Pero basta yata nakalagay pa sa Biblia, wala nang baka maintindihan ka pa. Naku, baka kung saan talaga ako pulutin ito. Nabasa ko, hindi mga hindi makakaligtas kasi dami ng buhangin sa dagat. Di ang konti ng makakakyat sa langit nito. Diyos ko, ayoko talaga ng impyerno. Bilang Katoliko nawala na ang pagsamba niya sa mga imahe. Pero naniniwala pa rin siya na kapag namatay ang isang tao, haharap muna ito kay Kristo, saka sa Diyos. Pag nalaman kong mamatay na ako, pagsisisihan ko ng pagsisisihan lahat ng kasalanan ko. Uubusin ko lahat ng Biblia. Hahanapin ko muna sa Biblia kung paano ako makakapunta sa langit. Hindi siya naniniwala sa kaluluwa. Kung paano ka nang mamatay kay ganun ka aakyat sa langit. Hindi bilang kaluluwa. Kaya lang, ano man ang kapintasan mo, kung pilay ka o ano, pag-akyat mo magkakaroon ka ng paa. Doon ay mabubuo ka. Ano man ang diferensya mo. Ikaw, anong diferensya mo ang mabubuo? Ako? Siguro yung height ko. Pero nako, hindi. Hindi na ako tatangkad sa langit. Teka, wala naman talaga akong kasalanan nagagawa Pwede itong paghuhubad. Siguro, yun ang mabubuo sa langit. Matatapos na talaga yun. Maraming salamat po. That certainly brought back so many memories of a great actress. In 1988, Sir Ricky wrote this piece, Mga Batang Lansangan, as part of his anthology, Si Tatang at Mga Himala ng Ating Panahon. Nako, paalala lamang po, baka meron pong maseselang salita o di kaya gawa.
Ito'y isang sulyap sa buhay ng mga call boy at call girl noong panahong yon. Some things may have changed through the years, but the desperation, the loss of innocence, and pain are still eerily familiar. Please welcome two very good actors known to be experts at their craft, Mr. Luis Alandi and Shai Fonasher. Magandang araw po sa inyong lahat sa itong karangalan. Ay, hindi po ako si Ego. Maikli ang buhay ng callboy. Kabataan ng kabataan gusto ng mga customer, habang sa gabi-gabi mong pagpupuyat, ay patanda ka naman ng patanda. Wala kang laban. Gagamit ka ng kung ano nung cream laban sa tagyawat at kulubot. Uubos ka ng mga pabango dahil sabi nila ay naamoy daw sa tao ang trabaho niya. Pero wala pa rin. Lilipat ka ng ibang bar dahil hindi ka pa kilala. Lipat ka ng lipat ng bar hanggat mapunta ka ulit sa lansangang pinanggalingan mo nung unang mag-stowaway ka. CB, callboy. Callboy sa kalsada ang pinakamahirap. Sa tapat ng mga tindahan o sa dilim ng mga plaza, inahabol mo ang tingin ng bawat magdaan. Pag lumingin ka, ay aalukin mo ang ngiti habang sinasabi ng dibdib mo, sana'y kunin mo na ako. Mag-aating ibit at hindi pa ako kumakain. Kaya ang iba'y nag-aaral habang nagtatrabaho. Para may kinabukasan. Ani Lito. 16, paguhan. Lagi siyang malinis sa eskwelahan. Laging postura. Pero minsan nabisto siya. Ewan kung sinong makatingdila ang nagsatsat. Sayang. Bulungan ng mga kaklaseng babae. Ang gwapo-gwapo pa naman. Callboy pala. Ngayon, kapag pumapasok siya, tinitignan siya ng lahat. Walang gusto makipagkaibigan sa kanya. Lagi siyang nag-iisa. Di nagtagal ay tumigil na rin siya sa pag-aaral. Ngayon, kabarkada na niya sina Ronnie. Masaya naman sila. Macho dancing at pa-enter-enter. Drugs at paandar. Umusad man ang gabi, walang iwang customer, may pag-asa pa rin sila. Basta magkasama sila. Pagsara ng bar, alas 2 ng umaga, pupunta sila lahat sa luneta upang salubungin ang umaga. Naroroon silang lahat tuwing madaling araw. Mga callboy at callgirl galing sa iba't ibang bar at nightclub. Akala may nagpatawag ng convention ng patron saint ang mga puta. Wala naman silang ginagawa. Puro lang bidahan. Pare, June pala. Model na sa Puerto Manila. Aba, okay pare. Ikaw, saan ka ba magpapasko? Naririto ang kanilang pamilya. Ito ang kanilang buhay. Di magtatagal, ay lalabas ang araw. Sisikatan ng lahat. Walang pinipili, mga puta man o hindi. CP, child prostitute, at callboy at callgirl. Mga stowaway. Biktima at nambibiktima. Saan man ang teritoryo, lahat ng wala sa bahay, mga batang lansangan. Habang lahat ng tao sa palibot ay nagsisimula pa lang ang araw, pagod na iuwi ni na Ronnie ang mga katawan upang itulog. Mga batang lansangan, call girl. Ermita. Sa araw ay natutulog ang mga puta at sa gabi nagsasayaw. Kaya ang tawag sa kanila ay multo, pulpiera o school bus. Tumakbo ka na't yun naman ang tawag sa Ford Fiera ng mga pulis na nanghuhuli ng mababagansya. Ang mga tao dito, kadalasan,
kundi po tayo customer. May grupo ng mga pipit-binging hospitality girls sa open space disco. Paborito ng mga puti. Kasi walang kiss and tell. Meron ding grupo ng mga baklang impersonator. Pinipick up ng foreigners. Mauusay magserbisyo. Tapos na ang lahat ay di pa nadidiscovering, may lawit pala. Paano mo seseryosohin ang lugar na to? Pag may nag-aaway, ilalampaso sa kanal ng puta ang kapwa puta, ayan, diyang kabagay sa putikan. Pero, kinaumagahan naman, ay daig pa ang magnobyo, yakapan ng yakapan. Minsan may putang biglang magsasasayaw sa gitna ng kalsada, at sa gayo'y gagaya na rin ng iba. Mga puta, at negro, at bugaw, nagkakasayahang akala mo'y di nasisikat ang araw. Pero sa gabing ito ay nililinis ng ulan ang buong ermita. At madalang ang mga customer. Lunes ang araw na isinumpa ng Diyos. Bakante ang mga bar. At kung pagpapasensyahan ng bulgar na mga salita, sabi nga ng mga impersonator, pagdaan sa mga putang naka-standby at walang magawa sa harap ng mga bar, ay nilalakaw mga kiki. Sa kanto, sa may open space disco, may grupo ng mga batang babaeng kumakalabit sa bawat foreigner na nakikisilong sa ulan. Go with you, sabi nila. What do you do? Tanong ng foreigner. Play, sagot ng isang bata. Saka inilapit ang bibig sa tenga ng foreigner. Blowjob, anything you want. Ang mga bata ay marurusing. Hindi pa formado ang mga braso at binti, wala pang masisilip maski kapirasong suso, mukhang mga gutom at panay ang singhot sa tissue paper na ibinabad sa rugby. Umiling ang foreigner at umalis. Parang baliwalang bumalik ang mga bata sa pag-i-standby. Maraming salamat, Luis and Shai. Grabe, iba talaga pag mahusay ang readers, no? Yan, ramdam na ramdam ang mga katotohanang isinulat ni Sir Ricky. Salamat muli. Sa bagong nobela na pinilakang tabing, estudyante ni Luisa si Jennifer, isang aspiring filmmaker na gagawa ng isang documentary tungkol kay Enzo. Pakinggan natin ang kakaiba nilang relasyon at pagkatao sa pagbabasa ng mga susunod nating mga reader. Isang visual artist at premyadong aktres na nakatrabaho na at workshopper rin ni Sir Ricky. At ang gaganap na AJ sa adaptation ng Para Kay B. Mga kaibigan, binibining Meryl Soriano at ang aking co-host na si Fee Palmos. I love you too, kung sino ka man. Magandang hapon, everyone, and Sir Ricky, maraming salamat for inviting me again to read for your book. Ikaw. Hello po, Sir Ricky. Okay. Pinuntahan nila sa Kamuning ang balak na subject ni Jennifer para sa gagawin niyang short film. May 21 na si Enzo. Payat, maputi, mahaba ang buhok na naka-ponytail. Nakatayo sa gitna ng kwarto sa bahay nila. Ayaw umupo. Bihira siyang maupo, sabi ng ina ni Enzo. Madilim ang kwarto, maliban sa konting liwanag na nanggagaling sa isang malaking flashlight na nakatingala mula sa sahig. Makapal ang kortinang itim na nakatakip sa bintana. May tape sa mga gilid nito upang hindi makalusot ang ilaw mula sa labas. Hindi pwedeng buksan ang ilaw, sabi ni Enzo. Buong araw ay flashlight lang ang nakabukas na kapag naubusan ng battery ay kailangan agad na palitan.
Nakadiretso ang liwanag nito sa mukha ni Enzo. Kaya parang may kung anong-aninong nakaguhit doon. Buong araw nakabukas ang aircon dahil kailangan malamig ang kwarto. Lumapit sila kay Enzo. Di ito tumitinag pero nakabukas sa mga mata. Di kumukurap habang nakatingin sa kanila. Sa halos dilim ay mabibilog na kabutian ang mga mata nito. Hi Enzo, sabi ni Jennifer. How are you? Tumingin si Enzo kay Jennifer. Di pa rin kumihirap. I am film. Sabi nito sa malumanay na boses. I am nitrate. I am 24 frames per second. I am the cut between shots. I am jump cuts, spliced reels, overexposed scenes. Schizophrenia ang suspecha ng psychiatrist. Posible daw na may psychotic disorder si Enzo na may kasamang somatic at identity delusions. Kamusta ka, Enzo? Okay naman. Nakikilala niya si Jennifer. Ikaw, Jen. Kumusta ka? Okay lang din, sagot ni Jennifer. Nag-aalala lang ako kasi ang tagal mong nawala sa school. Baka ako may kailangan ka. Andito naman lahat ng kailangan ko. Nung minsan lang nawawala ako sa mga tamang aspect ratio. Pero okay naman ako. Hindi kita maintindihan. Paano mo naman ako maiintindihan? Hindi mo naman ako napapanood. Si Luisa na ang nagtanong. Anong pelikula ka, Enzo? Bumaling si Enzo kay Luisa. Mabagal ang kanyang paggalaw. Parang slow motion. Saka siya tumigil, parang may kung anong nakita kay Luisa. Ako ang buntong hininga ng makina. Ako ang pagitan sa gitna ng mga imahe. Ako ang jump cut sa gitna ng isang halik. I remember in dissolves. Ako ang ala-ala. I go way back 300 years ago. Ang susunod na excerpt naman ay kwento ni Joel Lamangan tungkol sa karanasan niya kay Ishma sa paggawa ng 1982 film classic na Himala. Isinulat ito ni Sir Ricky years after the film was shot, kung saan second AD at casting director si Joel Lamangan at si Joel Lamangan ang direktor ng pelikula na si Ishmael Bernal. Ang magbabasa ay isang comedy genius. So honored to have him here with us. Ang walang kapantay, ang nag-iisang Michael V. Gandang hapon po. Ako po si Michael V. Hindi po ako yun. Kamukha ko lang. Sir Ricky, it's an honor to be here at etong babasahin ko, yung mga excerpts na to between Direk Joel Lamangan, Direk Ishmael. Talagang nakakatawa at nagustuhan ko talaga, kaya sana magustuhan niyo rin po. Without further ado, simulan na po natin. Teka, ibabasa. Ay. Ito na, totoo na. So,
We were shooting yung funeral scene, pagkikwento ni Joel Amangan, casting at crowd director, at gumanap din bilang pare. Umarte na sa pelikula si Joel, pero first time niya itong production work sa pelikula. 3 libing yun, kaya mahaba ang prosesyon. Nasa may dulo si Nagay. Take 1 lang dahil gagabihin na. Gumuhit si Ishma sa lupa. Guy, sabi niya, guguhit ako dito. Naka-crane shot ako. Maglalakad kayo. Pagdating mo sa guhit, paglapit sa'yo ni Gigi, si Gigi Dueñas na gumanap na Nimya, paglapit sa'yo ni Gigi, luluha ka sa kaliwang mata. Takot na takot ako, sabi ko, Nora, day, kailangan magawa mo. Gagawin ko po. Gagawin ko po. Sabi niya. Umpisa na. Action! Tamang-tama pagdating ni Nora sa guhit at paglapit ni Gigi, pumatak ang mga luha niya sa kaliwang mata. Napapalakpak ako sa husay. Naging Noranyan ako after that. Nung umpisa, hindi kilala ni Ishma si Joel. Akala niya ako si Soxy Topacio. Hindi ako si Soxy. Bakit ikaw? Si Soxy ang kailangan ko. Sabi ko, kaya ko rin po. Kaya pinagbuti ko. Si Ishma ang nagturo sa akin how to crowd direct. At kung paano maging magaling sa pagkakas. Pag kailangan ng mga extra, kumukuha ko sa iba't ibang barangay. I need 50 sick people. Sasabihin ni Ishma. I want to see the sickness. Sasabihin pa niya. I have to see the disease. Hindi pwede may hika lang. O sakit sa puso. Kailangan nakikitang malaki yung ilong. O may cerebral palsy. Isa-isa pinahilera ko yung mga may sakit sa harap ni Ishma. O ito, sabi niya, pwede. O ito, disapprove. Hiyang-hiya ako. Sorry iho ha. Sabi ko sa isang may sakit, hika lang kasi ang sakit mo. One time, nagpahanap si Ishma ng batang maraming gali sa muka. Para ito doon sa eksenang karga-karga ng pulubing si Aling Pising, ang isang bata habang sumisigaw siyang, Elsa, pagalingin mo ang anak ko. Ayaw ni Ishma na prosthetic lang. Gusto niya laging totoo. Nakahanap kami sa napakalayong barangay. O ayan, Ishma, sabi ko, may langib-langib pa yung ulo. Nung panoorin ko naman later sa Rushes, full shot pala. Hindi naman nakita. Ma'am, sabi ko kay Ishma, ba't di mo pinakita ang sugat? It's not necessary. Sagot ni Ishma. Kailangan alam mo kung anong necessary at kung ano ang hindi. Doon sa eksenang sumisilip sa labas ng kabaret si Chayong at inihintay yung paglabas ni Pilo, dinemonstrate niya kay Laura Centeno bilang si Chayong ang dapat gawin. O ganito, o ganito, sabi ni Ishma. Ginaya naman ni Laura. Huwag mo akong gayahin. Una ni Ishma kay Laura, bakla ako, no? Less is more. Lagi ring bili ni Ishma sa lahat, sa cameraman, sa mga artista, sa production design, and give your best. This project is above all of us. This is people's money. Mamaya na yung side comment. Panoorin nyo lang sa Sunday. Baka madisgrasya ako. Anyway, tuloy natin. One time sa Himala, pagkikwento ni Joel, for today, we will do all the pondahan scenes. Sabi ni Ishma, natapos. Nung nasa highway na kami pa uwi, lumapit sa akin si Warlight, yung assistant director, sabi, may nakalimutang eksena, Joel. Sabihin mo kay Direk. Ako masunurin, second AD lang ako eh. Direk, sabi ko kay Ishma, may nakalimutan na eksena. Punyeta! Hinampas niya sa akin yung writing table. Let's go back! Puro kayo mga inutil! Kinagabihan nag-impake ako. Ano ginagawa mo? Tanong ni Ishma. Nag-impake po, Direk. Ayoko na po. Binato niyo ako ng mesa.
Maski nanay ko, hindi ginagawa yun. Hindi ikaw ang binato ko, sabi niya. Si Warlight! Ako po'y tinamaan. Pag ikaw lumabas dyan, sabi niya, ipapahuli kita sa PC. Alam niya kasi na aktivista ako noon. Hindi na ako lumabas. After that, we became close friends. Joel, sabi naman minsan ni Ishma, I need 2 big pigs. 1 black and 1 white. Para ito dun sa eksena ni Napilo at Chayo kung saan naghahalikan sila sa silong. Direk, sabi ni Joel, hindi po ako sa props. Sa actors po ako. There will be actors in the scene. Sagot ni Ishma, so trabaho mo yan. Nakahanap ako. Pakikwento ni Joel, black at white. Malalaki. O Joel, sabi ni Ishma, ganito, while Pilo and Chayong are making love, the pigs have to create a sound. They have to react to the making love. Magre-react sila sa making love? Paano, direct? That's your problem. You're the casting director. You have to make them act. So tinalian ko ng kawad yung bayag nung puting baboy. Tapos habang nagme-make love, sina Chayong at Pilo, hinihila ko yung kawad. Wait! Wait! Sabi nung puting baboy. My God, Joel! Sabi ni Ishma. Ba't yung puting baboy lang? The other pig should react too. Direk walang bayag yung itim na baboy. Babae! Maski na! So tinalian ko yung paa ng itim na baboy. Eh umaangat lang yung paa pag hinihila. Di naman nagre-react yung putangin na babaeng baboy. Kaya ang ginawa ko, sinundot-sundot ko na lang ng matulis na patpat na hindi nakikita sa camera. Lee! Lee! Sabi ng babaeng baboy. Maraming salamat po. You can do better than that! Grabe! Walang kapantay sa husay. Maraming salamat po. Michael V, ladies and gentlemen. Grabe. Woo! Okay. Nandali lang, di pa ako. Di pa ako. Grabe. Maraming magagandang pelikula noong 80s. Panahon din ito ng bold films. Sa pinilakang tabing, si Carla, anak ng dating sikat na artista, ay hinikayat pumasok sa industriya via the bold route. Pakinggan natin ang kaganapan sa buhay ni Carla sa pagbabasa ng isa sa pinakamahusay na artista ng ating panahon, ang nag-iisa at ang aking co-host, Miss Jackie Lou Blanco. Nang mamatay ang ina niya, ay dumating uli ang mga alok kay Carla na mag-artista. Lalo na mula sa mga dating nakatrabaho ng ina niya na sino Joey Gosengfiao at Celso Ad Castillo. 19 na siya noon. Pinakaiwas-iwasan niya ang mag-artista, kaya nga nursing ang kinuha niya sa college eh. Pero maraming naiwang utang ang ina niya, nakasanla ang bahay nila, at pilit ng pilit ang mga dating katrabaho ng ina niya. Sige na, maski subukan mo lang. Matutuwa kung buhay pa ang ina mo. Ang totoo niyang pangalan ay Melissa, hindi naman Carla. Ang direktor na si Joey Gosengfiao ang nagsabing gawin nilang Carla para malapit daw sa Carlota. Nagkaroon siya ng mga movie offers mula kina Joey, Celso at Dino Broca. Pero karamihan ay hindi natuloy. Muntik na rin siyang nasama sa soft drink beauties na kinabibilangan nila Sarcy Emanuel, Pepsi Paloma at Coca Nicolas. Hindi naman siya bagay na maging legal baby na kagaya nila Maricel Soriano, Snooki Serna at iba pa.
Kasagsagan noon ng mga bold movies, kaya pare-pareho ang mga alok sa kanyang papel. Hostess sa bar, puta sa kalye, inosenteng probinsyanang ni-rape pagdating sa Maynila. Lagi na lang may eksenang naliligo sa puso. May banyo naman, tsaka ang linis-linis na niya at 10 oras ng gabi. Ang mga linya ay laging katawan lang ang habol niyo sa akin o kaya wala kayong karapatang husgahan ako. Dalawang klase lang ang mga babaeng karakter noon. Mayuming martir o mapang-akit na makasalanan. Pero sa itsura pa lang ni Carla ay alam na niya kung saan siya ikakahon ng mga producer. Iginiit niya na willing naman siyang magpa-sexy, basta may katuturan. Gusto ko yung karakter na nag-iisip, sabi niya. Kaya sa wakas, pinagbigyan siya ng direktor. Nag-iisip ang karakter niya. Habang hubot-hubad na naglalakad sa ulan. Ay bakit hubot-hubad? Tanong niya. At bakit kailangan naman umuulan? Dahil tropical country tayo, di mo ba alam? Sagot ng direktor. Kaya tumanggi siya. Pero lumipas ang mga araw na walang offer at gipit na gipit siya. Kaya sige na nga, compromise ng kaunti. Sa nag-iisa niyang eksenang sa may butas sa dingding, halos hindi makilalang mukha niya. Pero ang katawan niya, maski balot sa damit ay halatang-halatang sexy pa rin. At ang isa namang eksena sa kaliwaan tayo na extra pa rin siya, nasa background, nakapanty at bra, nagpapalamig sa harap ng bukas na refrigerator, ay nanakaw niyang eksena sa mga bida. Maski refrigerator, sabi nga ng isang kolumnista, kaya niyang painitin. Sa mga susunod niyang pelikula ay tinanong na nila ang matagal nang gustong itanong, bayad ka bang magpakita? Sa simula, ang ipinakita lang niya ay gilid ng suso, hanggang sa naging buong suso na. Na para pang naglalaro sila ng bulagaan. Payag ka ba? Sumunod nilang bantulot na tanong na ipakita ang hubad mong likod. Abay di nagtagal, payag ka bang ipakita ang lahat? Tsaka tumanggi na siya. Kaya maraming pelikulang di natuloy. Siya sanang bida sa basang-basa sa gabi. Basang-basa ang gabi. Siya daw yung basa. Diyosa ng katubigan na nalangakit ng mga kalalakihan. Pero gusto nilang ipakitang dumadaloy ang tubig sa buo niyang hubad na katawan. Ano siya, sapa? Muntik na rin siyang maging Jezebel. Pero kailangan daw na hindi laging nakatakip ng mahabang buhok sa mga suso. Di ba pwedeng may nakatakip maski kabibe? Muntik na rin siyang maging multo. Muntik na rin siyang maging multong putang hubo. Gumagala sa mga kasa ng ermita. Patay na nga pero naghaharap pa rin ng customer. Hey Joe, wanna fuck Joe? Sa wakas ay may tinanggap siya. Historical fantasy na may kabuluhan. Isang Amazonang walang bra. Nakasakay sa kabayo. Hiya! Hiya! Tumutulong sa mga katipunero. Si Celso Ad Castillo ang direktor. Pero hindi inaprobahan ng mga censors. Truly one of our best. Again, Miss Jackie Lo Blanco. Pinilangan natin. Si Journey ay isang 19-year-old na lalaking nangangarap maging direktor sa pelikula. To read the excerpt is one of the finest actors of this generation. And of any generation. Yes! Na nakatrabaho ni Sir Ricky sa Magandang Hating Gabi, mula noon hanggang ngayon, Bagong Buwan, and a personal favorite, Nasaan Ka Man. Yes! Meron din siyang pelikulang pinaka-aabangan ng mga tao. October 15. Yes, ang Quezon. Ladies and gentlemen, Mr. Jericho Rosales. Hello, good afternoon everybody. So Ricky,
Ito po ang aking kauna-unahang pagharap sa publiko para magbasa. So maraming salamat sa inyo. It's an honor to read for you. Sa aking mga kinahaharap, isang kagalakan, excitement sa mga tinatalikuran ko. Sana firm. Firm naman, firm? Okay. Ang katulad ng sabi nila, ito ay tungkol kay Journey. Journey ay isang 19-year-old na lalaki na may gininto ang pangarap na maging film director. Mula ito sa pinilakang tapping, ating simulan. Pagkalabas ng sinehan ay napansin ni Journey sa kabila ng kalsada sa entrance ng Araneta Coliseum ay nagkakagulo ang fans ni Nora Honor. Papasok na sana si Nora pero gusto ng fans na magpa-picture. Humalik sa pisngi ng kanilang idolo, umakayakap man lang. Napanood niya ang mga pelikulang Himala at Andrea, Paano ba maging ina? Alam din niya ang mga bali-balita tungkol kay Nora na minsan daw 3 bus ng mga tagahanga mula probinsya ang dumating. Pero pagod sa shooting at natutulog pa si Nora. Pinayagan na lang ng kanyang ina na pumila ang mga tagahanga at isa-isang tumingin o humawak sa natutulog pa ring idolo. Gusto ni Journey si Nora. Gusto rin niya si Vilma Santos. Hindi siya gaya ng ibang nakikipag-away dahil Noranian o Vilmanian siya. Halos makipagpatayan para sa isang maitim at isang maputing idolo. Di nakikita kagaya sa isang black and white na pelikula. Parehong kailangan ng dalawa. Plano niya yung bagsak ang industriya. Dati-rati ay mahigit 200 pelikula ang ginagawa taon-taon. Ngayon, wala pang 100 ang naipapalabas bawat isang taon. Naalala ni Journey ang isang bagay na matagal niyang hindi niya na ginagawa. Noong 16 na taong gulang siya at nagsisimula pa lang mangarap maging direktor, may ugali siyang pinagdidikit ang mga hinlalaki at hintuturo ng 2 kamay upang bumuo ng frame na parang lente ng camera. Sinubukan niya ngayong pagmasdan sa loob ng frame ang mga fans ni Nora na nagkakagulo sa harap ng Araneta Coliseum. Inimagine niyang nagko-close up siya dito. Pumasok sa Araneta si Nora at naiwan ang mga fans sa labas. Mula kina Nora, ibinalang ni Journey ang kanyang frame papunta sa kalsada. Hanggang sa mahagip nito ang isang paparating na motorcycle. Parang eksena sa action movie, naisip niya. Nagpan siya kasabay ng motor. Nag-slow motion. Umurong siya ng bahagya para hindi mawala sa frame ang motor. Kailangang huwag ma-defocus. Nawala na ang mga ingay sa palibot at ang totoo na lang para sa kanya ay ang tunog ng papalapit na motor. At ang nananabik na pintig ng kanyang nagdidirect na puso. Nakalapit na ang motor. Halos medium shot na. Tinanggal nito ang helmet na para bang gusto nitong makilala niya ito. Ibinaba ni Journey ang kanyang kamay. Nagkatinginan sila ng nakamotor. Naisip niya, bata pa ito mga 16 lang siguro. May taba pa sa mga pisngi. May maliit na pouch sa bewang at baril. Napakanot nun, oh, si Journey. Bakit ito may baril? Binunot ng nakamotor ang baril. Itinutok sa ulo ni Journey. At pinaputok. Napahawak si Journey sa kanyang ulo
At habang natutumba at umaagos ng dugo mula sa kanyang katawan, habang nagsasalimbayan ang liwanag at dilim sa pagitan ng nag-uusyosong mga mukha sa itaas niya, naisip niya, pinatay ako ng pelikula. Maraming salamat po. Yes, bravo MLQ! Tunay ng one of the best actors of any generation. Ladies and gentlemen, again, Mr. Jericho Rosales. O yan ka ba? Ni-reveal naman natin agad. Ano ba? To another grade. To another yes. grade. Definitely, napakahusay ng ating huling reader. Una niyang katrabaho si Sir Ricky noong 1990 sa Jezebel. Child actor siya noon. And they've worked together rin sa Aish de Masu at Satel. She will read an excerpt from Pinilakang Tabing. Binalikan ni Luis ang lugar sa Quiapo kung saan hinuli ng mga sundalo ang kanyang asawa at ang nawawalang 1 taong gulang na anak. Kasama ni Luisa si Jennifer, estudyante niya na may sarili ring trauma. Friends, please welcome multi-awarded and internationally acclaimed actress, Binibining Judy Ann Santos. Sir Ricky, sa inyo pong lahat, magandang hapon. Alam mo yan, Sir Ricky, basta ikaw, I'm always at your service. Okay. Sandali, ayusin ko lang aking balikat. Never forget from Pinilakang Tabing. I have gone through 3 periods, sabi ni Luisa kay Jennifer. 1970s, 1980s, at ngayong 2000s. Wala pa rin nagbago. May mga squatter pa rin ine-evict, nagtataasan pa rin ang presyo ng mga bilihin, talamak pa rin ang katiwalian ng mga ng gobyerno. Marami pa rin dinudukot, pinapatay, nawawala. Patuloy ang kahirapan. Maski yung American imperialism na laging binabanggit ni Jose noon, naririto pa rin hanggang ngayon. Pagkalipas na ilang sandali, lumabas ng kainan sina Luisa at Jennifer. Tumayo sila ng ilang saglit sa kalsada. Tahimik na pinagmasdan ang mga taong nagdaraan. Kung may kamera, naisip ni Jennifer, at kukunan sila mula sa itaas. Para silang mga langgam dito sa ibaba. Iba't ibang ulo ng mga taong may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang pangarap, may kanya-kanyang pagdurusa. Magzo-zoom ang camera pababa sa kanila ni Luisa. Nakatayong magkatabi sa gitna ng karamihan. 2 taong pinagbuklod, parehong may hindi makalimutan. Habang nakatayo sila ni Jennifer sa kalsada, sa gitna ng mga taong abala sa kanya-kanyang buhay, nahahaluan ng galit ang mga alaala ni Luisa at gusto niyang sumigaw. Hindi niyo ba alam? Ninakaw ang asawa at anak ko rito. Mahigit 40 taon na ang nakakaraan. Hindi niyo ba nakikitang paulit-ulit lang ang lahat? Nakalimutan niyo na ba? Gusto niyang turuan sila ng kasaysayan. This nation of amnesiacs na sadyang nagpasyang mas madaling mabuhay nang walang daladalang mga sugat ng nakaraan. Sumasabay lang sa agos, kinalimutan ang kanilang kasaysayan. Pero siya, ayaw niyang makalimot. Hindi niya makakalimutan sina Jose at Eugene. Hindi niya makakalimutan kailanman ang kanyang kasaysayan. Never forget. Lagi niyang sinasabi. Laging sinasabi na mga placard sa rally. Siya ang orihinal na never forget. Iniisip ni Jennifer, habang nakatingin kay Luisa, na tama ito. Hindi nito kailanman kinalimutan ng lahat. Dahil ang nakalipas,
gaano man kasakit, ay bahagi natin. Pero hindi ka nito dapat pigilan sa pagharap sa bukas. Ilang araw mula noon, ay pinuntahan niya ang tulay kung saan muntik na siyang mamolestya ng 2 lalaking lasing noong bata pa siya. Matagal ding iniiwasan niya ang mapadaan siya dito. Ngayon, lumapit siya at pinagmasdan nitong mabuti. Wala na ang dating kaba. Balang araw, sabi niya sa tulay, babalik ako at gagawan kita ng pelikula. Gold standard. Yes. No? Gold standard sa husay. Again, maraming salamat po, Miss Judy Ann Santos. Maraming salamat sa incomparable Judy Ann Santos. Nako. And now, may we call on stage ang tunay na ano ba? Pituin. Ang essence ng araw na ito. Oo. Yes. At sa reason kung bakit tayo nandito. The author, our National Artist for Film and Broadcast Arts, Sir Ricky Lee! Actually, di ko alam ang sasabihin ko. Nawala lahat ng sasabihin ko nung manood ako kanina. So, gusto kong ulit-ulitin na yung pinipili kong maging reader sa performance sa bawat launch ko, eh talagang pinili ko dahil mga paborito ko sila. Yeah. Kaya yung iba sa kanila naging suki ko na paulit-ulit. At yung iba na bago lang ngayon, sana maging suki ulit. So, ayun, so maraming salamat. Pati kay Julina, na kinakailangan umalis dahil may next engagement siya. At kay Dulce at kay Arman. Nung pinili ko yung excerpts, na-imagine ko na kung paano nila gagawin. Pero nung napanood ko kanina, hindi ko pa rin na-imagine yung ginawa nila na ang uhusay. So, thank you, thank you. Maraming salamat din sa director ng programa namin si Eric Reyes at si Paolo Belliluna. Maraming salamat din sa UP Press, kina Galileo Safra, para sa Agaw Tingin. Maraming salamat sa media, mga kaibigan natin sa industriya na nandito. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagpunta rito. Wala akong masasabing ba except maraming salamat at hanggang sa susunod. So, magandang gabi. Maraming salamat po, Sir Ricky. At dito po, nagtatapos ang ating celebration sa mga bagong likha ni Sir Ricky. Please support po Agaw Tingin at Pinilakang Tabing. They're available now sa Ricky Lee booth dito sa MIDF. Pwede rin pong umorder sa Shopee, Lazada at TikTok. Visit the FB page, Ricky Lee. Maraming salamat. Yes po, maraming salamat po sa inyo. At gusto ko lamang sabihin, naalala ko lamang sa pelikulang Relasyon na isinulat din ni Sir Ricky, sinabi ni Emil kay Lourdes, mga tauhang ginawa ni Sir Ricky. Ang sabi ni Emil kay Lourdes, habang minamahal kita, ay nagiging mabuti akong tao. And Sir Ricky, whenever we watch the movies, the plays, and we read the novels that you've written, yun po ang ginagawa ninyo sa amin. Nagiging mas mabuti po kaming tao. So maraming salamat po. Hanggang sa susunod na book launch ni Sir Ricky, thank you and enjoy reading. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat Mabuhay po. si Sir